Gabriel's point of view. Sa huli ay tumayo na ako habang pinagmamasdan si Ashley, na nahihirapan ng huminga dahil sa pag-iyak. Hindi ko kayang makita siyang ganito. Bukod doon ay hindi ko rin kayang marinig ang mga sinasabi niya laban sa akin. Sir, wala pong nagbubukas ng kwarto niyo. Hindi ko pa rin naman po nakikita si ma'am na bumaba. Sabi sa akin ni Michelle. Nandito kasi ako ngayon sa office ko rito sa mansyon at may hinahanap akong files. Tinatawag na kasi kami ni Manang Trining para mananghalian at walang nakuhang sagot si Michelle kay Ashley. Baka natutulog, Michelle. Sagot ko naman. Umiling ka agad ito. Sigurado po ako sir na magigising si ma'am sa katok ko dahil halos 5 minuto po akong katok ng katok sa pinto ng kwarto nyo. Baka naman naliligo kaya hindi ka marinig. Hayaan mo't ako na ang tatawag sa kanya. Sige na, susunod na kami. Tumango ito at umalis na. Nang makita ko ang files na hinahanap ko ay nilagay ko ito sa drawer na nasa ilalim ng mesa ko bago ako umalis. Mamaya ko na babasahin pagkakain ng lunch. Ashley, I call her while knocking on the door. Nakailang katok na ako pero wala pa ring sumasagot. Baka naman bumaba na. Pero bakit naman niya inilak ang pinto? Kumatok pa ako ng marami at malalakas pero wala talagang nagbukas. Kaya bumaba na ako sa pag-aakalang naroon siya. Wala po sir sa garden at garahe. Hindi rin naman po siya lumabas ng gate dahil hindi naman po siya nagawi roon. Imporma ni Mang Ariel. Tumayo na ulit ako para puntahan siya sa kwarto. Habang paakyat pa lang ako ng hagdan ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Ganitong-ganito ang naramdaman ko nung minsang uminom siya ng maraming gamot. 1 linggo na ang nakakalipas. Ashley, open the door. Malakas kong sabi para siguradong marinig niya kung naliligo man siya o nasa walk-in closet niya. Ilang kalampag na naman ang ginawa ko pero wala pa ring nagbubukas ng pinto. Dali-dali akong pumunta sa office ko para kunin ang spare key ng kwarto namin. Halos takbuhin ko na ang daan ng kwarto namin para mabuksan ko na agad. May hindi ako magandang kutob. Ashley. Tawag ko sa kanya sa loob ng kwarto. Pero hindi ko siya nakita sa kama. Nakabukas din ang banyo at wala siya ron. Sinilip ko rin ang walk-in closet at wala rin siya ron. Pinuntahan ko kaagad ang balcony ng kwarto namin na madalas niyang tambayan. Naabutan ko siya ron na may itinatali. Imposibleng hindi niya ako naririnig sa labas kanina. Hindi ako kumikibo habang lumalapit sa kanya. Pinagmamasdan ko lang ang asawa ko na sobrang abala sa ginagawa niya. Tinakbo ko kaagad ang distansya namin nang makita ko na itinali niya ang lubid sa katawan niya at sa kabilang dulo sa harang ng balcony. Ashley, what are you doing? Takot na sabi ko habang pinatanggal ang tali na nasa parteng bahagi ng katawan niya. Pero ayaw niyang tanggalin iyon. Nakatingin lamang siya sa kawalan habang nanlalaban pa rin sa akin. Namumula na ang leeg niya at lalo pang humigpit ng makipag-agawan ako. Parang wala lang sa kanya at parang hindi man lang siya nasasaktan. Napansin ko rin na madalas na siyang nakatulala at parang laging wala sa sarili simula nang makauwi kami mula sa ospital nung nawala ang anak namin. Kagagaling lang din namin sa ospital nung nakaraang linggo dahil sa dami ng gamot na ininom niya nang maabutan ko sa banyo. Takot na takot din ako noon at hindi ko alam ang gagawin ko. Buti na lang at naagapan siya sa ospital. Isa yon sa mga rason kaya hindi pa rin ako pumapasok sa trabaho dahil walang magbabantay sa kanya. Kagaya ngayon, nag-attempt na naman siya na tapusin ang sarili niya. Stop hurting yourself, Ashley. It breaks my heart. Naluluha kong sabi sa kanya nang tuluyan ko nang matanggal ang lubid. Pinatingala ko siya at grabing pamumula ang inabot niya. Naiisip ko pa lang na maaabutan siya sa tagpong hindi ko nais isipin, ay nanginginig na ako sa takot. Inalalayan ko siya papunta sa kama, at buti na lang at hindi na ako nahirapan.
Tinawagan ko sandali sila Manang gamit ang telepono, nakatabi ng lampshade, para magpadala ng pagkain at tubig. Hindi rin nagtagal ay may daladala na sina Judy at Michelle ng mga pagkain namin. Mabilis akong pumunta sa harap ni Ashley para mapakain ko na siya. Tulala na naman siya at madalang ko nang makita na pasadahan niya ako ng tingin. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Kung may problema ka, nandito naman ako. Pwede mong sabihin sa akin. Sabi ko sabay subo ng pagkain sa kanya. Tinanggap naman niya kaagad ito. Gusto mo ba na tawagan ko ang mommy mo? Hindi naman siya sumagot pero nakita ko ang paglandas ng luha sa mga mata niya. Shh, don't cry. Sabay punas ko sa luha niya. Hindi na niya tinanggap ang sunod kong binigay na pagkain sa kanya at humiga na siya sa kama. Inalalayan ko naman siyang makahiga at naayos ko na ang mga unan niya. Nang may makapa akong isang matigas na bagay sa ilalim ng unan niya. Pasimple ko itong kinuha at halos matigilan ako nang makita ko ang isang matulis na bagay. Hindi ko naisip na magagawa ni Ashley na ilagay ito sa ilalim ng unan niya. Pinasadahan ko naman siya ng tingin na ngayon ay mahimbing na agad ang tulog. Saka ko kinuha ang matulis na bagay para putulin naman ang lubid na nakatali sa balcony. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan si Ashley? Bungad ko kay Michelle na nagbubukas ng sprinkler sa garden. Ayaw po ata ni ma'am kasi po nung tinanong ko siya, hindi naman po siya sumagot. Nasaan ba siya? Kakagaling ko lang kasi sa jogging. Nasa dining area po siya kanina, sir. Tinanguan ko naman si Michelle bago siya iniwan. Naabutan ko si Ashley sa kitchen na katabi lang din naman ng dining area. Nasa lababo siya at nakatalikod sa pwesto ko. Ano na naman kaya ang pinagkakaabalahan niya? Tahimik akong lumapit sa kanya at pasimple kong tinignan ang ginagawa niya. Nakita ko na naman na may hawak siyang isa na namang matulis na bagay. Tinawag ko siya para makuha ang atensyon niya. Huminto naman siya sa ginagawa niya pero hindi siya lumingon sa akin. Kumain ka na ba? Paglilibang ko sa kanya at tuluyan ko ng inagawang matulis na bagay na yon. Halika, sabay na tayo. Sabay akay ko sa kanya paupo sa dining table. Ako na rin ang naghain ng mga breakfast namin. Tahimik lang kami habang kumakain. Ako naman ay mayat maya siyang pinagmamasdan dahil inoobserbahan ko ang kilos niya. May kakaiba sa mga ikinikilos ni Ashley at hindi ko alam kung ano. Pagkatapos naming kumain ay umakyat na kami sa taas. Siya ay dumiretso sa banyo habang ako naman ay sa balcony para tawagan ng sekretary ko. Jake, please look for a great psychologist. Sige po sir, maghahanap na rin po ako ngayon mismo. Good. Kitang-kita ko ang pagkunot ng noo ng kapatid ko sa mga kwento ko tungkol sa nangyayari kay Ashley. Naikwento ko kasi sa kanya ang ginawa nitong pagtatangka sa buhay niya nitong mga nakaraang araw. Seryoso ba yan, kuya? Tila hindi kumbinsido ang kapatid ko sa mga sinabi ko. Bakit ko namang gagawing biro ang ganon ha, Rose? Kuya, hindi kaya depressed si Ate Ashley? Kung ipatingin mo na kaya siya sa doktor? Nagpahanap na nga ako ng sekretary ko ng psychologist para matignan siya. Natatakot ako sa mga susunod pa niyang magagawa sa sarili niya. Kung gusto mo, dito muna ako sa inyo tumira pansamantala para mabantayan ko si Ate Ashley kung sakaling mawala ka saglit. Presenta niya. Alam mo dapat nga na rito ka na tumira talaga. Malaki naman tong bahay ko para na rin mabantayan at makasama na kita ulit. Ayoko, nahihiya ako. At saka may tirahan naman ako. Mas maganda kung wala ko rito. Kasi baka mas i-prioritize pa ako ni Ate Ashley kaysa sa'yo eh. Pangaalas ka niya. Para kang ewan, bakit ka naman mahihiya? Kung ayaw mo rito ay doon ka kay Daddy. Malungkot yun dahil walang kasama. Sigurado akong matutuwa yun kapag nagpakita ka sa kanya.
Hanggang ngayon kasi ay wala pang kaalam-alam si Daddy na buhay si Rose. I like that idea. Pero saka na kapag ayos na ang lahat. Ayokong magulo ang misyon ni Kuya Daniel. Mas iniisip mo pa ang lalaking yun kaysa sa amin? Nagtatampo kong sabi. Hindi naman sa ganun, Kuya Gabriel. Ang akin lang ay ayoko nang mas mapatagal pa ang misyon nila. Kapag kasi nangyari yun, mas matagal din akong magtatago. Mas mabuti kung susunod muna ako. Huminga ako ng malalim. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon ni Rose. At wala naman akong masasabi ron. Naipaliwanag naman na sa aking mabuti ni Rose simula una hanggang huli. Kung ano ang nangyari. Kung bakit nawala siya ng ilang taon. Hindi ko rin naman siya masisi kung bakit nangyari sa kanya yon. Dahil masyado pa siyang bata nun. At madali pa siyang pasunurin. Buti na lang talaga at maganda ang buhay na ibinigay sa kanya ng Daniel na yon. Kung hindi ay lagot talaga sa akin yon. Teka, nasaan ba si Ate Ashley? Sabay hanap niya kay Ashley sa paligid. Nandito kasi kami sa sala nakaupo. At kakatapos ko lang mag-breakfast. Inaya ko pa nga si Rose pero tapos na raw siya. Natutulog pa siya kanina nang iwan ko. Alam mo kuya, may chemistry naman kayo ni Ate Ashley. Bagay naman kayo sa isa't isa. Hindi ko alam sa inyo kung bakit pinapahirapan niyo pa ang mga sarili niyo. Pero ang totoo, sa isa't isa pa rin naman kayo babagsak. Mag-asawa na nga kayo eh. Hindi ako nakasagot sa sinabi ng kapatid ko. Hindi ko kasi inaasahan na magsasabi siya ng ganon. Alam mo ba, 1 linggo na kayong kasal ni Ate Ashley nang malaman ko na kasal siya sa'yo? Napalingon naman ako sa kanya. Takot na takot siya na magkita kami sa mall kasi baka nagtatampo raw ako sa kanya dahil hindi niya ako in-invite sa wedding niya. Si Kuya Daniel alam pero ako hindi. Preparation pa lang ng kasal, si Kuya Daniel na ang kasama niya. Habang ako clueless sa kondo at walang ginagawa. Alam daw kasi niya na hindi ako pwedeng magpakita pa sa maraming tao dahil nga sa case ko, kaya hindi na niya ako in-invite. Isa pa, naipaliwanag niya sa akin na kinuha mo ang cellphone niya 1 week before the wedding, kaya hindi ako na-inform. Natatawa ito nang magpatuloy sa pagkukwento. Naikwento niya rin sa akin na may mahal ka raw na iba. Yung itsura niya habang sinasabi yun ay parang wala na siyang pag-asa sa'yo. Nakalimutan ko ang pangalan pero letter C nagsisimula. Napakunot noon naman ako. At wala sa sariling nabigkas ang pangalan ni Cindy. Si Cindy? Oo, yun na nga ata yun. Tapos noon nasabi ko sa kanya na magkapangalan ng asawa niya at ang kuya ko. I can't help myself to smirk. What a coincidence. Kaya nang pakitaan niya ako ng picture mo, nagulat pa nga ako kasi ang laki na ng pinagbago mo. Pero syempre kuya kita, kaya hindi kita makakalimutan. Sinabi naman kaagad niya sa akin kung gusto ko raw ba nadalhin niya ako rito at magkita tayo pero akong umayaw. Hinawakan niya ang kamay ko. Kaya kuya, wag na wag mong sisisihin si Ate Ashley kung bakit hindi niya sinabi sa iyong tungkol sa akin. Unang-una pa lang ay ako na ang nagsabi sa kanya na wag sabihin sa'yo. Nabanggit kasi ni Ate Ashley na pinipilit mo raw siyang sabihin ang tungkol sa akin pero ayaw niya. Ikaw lang din naman ang iniisip niya. Iniisip? Kung iniisip niya talaga ako, Rose, sasabihin niya sa akin ang nalalaman niya. Kung ano man ang sitwasyon mo, iintindihin ko naman yon. Nakakunot noo kong sabi. Mali ka riyan kuya. Ikaw pa rin ang iniisip ni Ate Ashley. Alam mo ba kung nasabi niya sa iyong tungkol sa akin? Isa sa inyong mapapahamak. At alam kong hindi papayag si Ate Ashley na mapahamak ka. Mahal ka niya eh. Parang bigla kong gustong sakta ng sarili ko. Ang selfish ko namang tao. Pero hindi naman niya sinabi sa akin na may isang magsasakripisyo sa aming dalawa. Hindi niya naman na kailangan mag-take risk ngayon dahil si Kuya Daniel na ang bahala. Tila nakahinga ko ng maluwag sa sinabi niya. Walang magsasacrifice. Pero alam na ng mga kalaban na buhay pa ako. Simula nung dumalaw ako kay Ate Ashley sa ospital, ay naging matunog na ang pangalan ko. Paano yun? Dito ka kaya muna sa bahay tumira
I will make the whole mansion heavily guarded. Dati rin akong miyembro ng mafia. Pwede akong humingi ng tulong sa kanila. And the heiress of that organization is Cindy, right? Your love? Napakunot noo ko. How did you know? I just know, kuya. She sighed. Sige, pag-iisipan ko ang gusto mong mangyari. Ligtas din naman ako sa kondo pero mas gusto kong dito na muna. Dito ka na lang para may kasama si Ate Ashley mo kapag wala ko. Teka nga muna, tulog pa rin ba siya? Hindi ko alam. Tara, tignan natin sa taas. Tumayo na kaming dalawa sa sofa at magkasunod na umakyat sa hagdan. Di ikaw na may malaking bahay. Ay, mansyon nga pala? Nakangising sabi ni Rose sa akin. Ginulo ko lang ang buhok niya at inakbayan siya habang papasok kami sa kwarto namin. Nakita namin si Ashley sa vanity mirror, nagsusuklay ng buhok. Nakatalikod dito sa amin, pero hindi sapat na magkita kami sa salamin. Basa pa ang buhok nito at halatang kakaligo lang. Good morning. Mag-breakfast ka na sa baba. Sabi ko sa kanya pero hindi man lang ako nito nilingon. Para itong walang narinig at nagpatuloy lang sa pagsuklay ng buhok. Nagkatinginan kami ni Rose. Pinanguan ako ni Rose na sinasabing siya na muna ang bahala kay Ashley. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Nang si Rose na ang bumati sa asawa ko ay agad siyang humarap. Ngumiti naman si Ashley ng malungkot nang makaharap siya sa amin. Pero hindi niya pa rin ako pinapasadahan ng tingin. Lumapit si Rose sa kanya para yakapin siya. At ganun din ang ginawa niya pabalik. Sabi ni Kuya, dito raw muna ako tumira para may kasama ka Ate Ashley. Okay lang ba? Tila nabuhayan siya sa sinabi ni Rose. Kahit papano ay nakitaan ko siya ng saya. Really? Mahinhing sabi ni Ashley pero may saya at excitement sa boses niya. Wow, gusto ko yun para may iba naman akong kasama rito. Thank you, Rose. Sabay yakap niya ulit kay Rose ng mahigpit. Habang ako, heto hangin na naman. Pero ayos lang at least, may iba na siyang pinapakitang emosyon sa mukha niya. At alam ko na makakatulong ang kapatid ko. Ano kaya ang pinaplano ni Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.